Nais po namin ipakilala sa inyo si Dr. Arwin Serrano, Election Monitor since September 1983. PPCRB volunteer from October 1991. PPCRB Board of Directors since 2015 and presently the National Coordinator of PPCRB, Dr. Arwin Serrano. Magandang umaga po. Ang ating pong susunod na speaker, PPCRB volunteer since 2015. Presently, the PPCRB Diocesan Lay Coordinator, Diocese of Cubao, and Deputy Coordinator for NCR, no other than Mr. Leonardo Don Sacamos Jr. Magandang umaga po sa inyo. And ang ating reverendo, masipag na reverendo, Reverend Christian Pahutan, Rev, and our PPCRB Diocesan Priest Coordinator, Reverend Father J.L. Calampiano. Okay, so we're going to start now. To give us the welcome remarks, our PPCRB lay representative, Dr. Elisa San Buenaventura. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga hindi pa po nakakakilala. Ako po si Dr. Elisa San Buenaventura. Salamat sa pagbibigay niyo ng oras at panahon. Kahit very short yung notice namin sa inyo, maraming salamat po sa pagdating. Meron pa tayong mga hinihintay na parishes na parating. Meron po kami ngayon in-invite para sa atin makatulong sa ating ministry. Nandito po ang District 4 COMELEC representative, si Attorney Delmo. And nandito rin po ang ating National PPCRB Coordinator, Dr. Arwin Serrano. And another guest na tutulong sa atin, siya po ay Diocesan Coordinator from Cubao, Mr. Sacamos. So lahat po ng mga katanungan nyo, sana'y masagot. Ibabato po natin lahat sa kanila. Every election lang po tayo nakikita-kita. So last election, hindi po namin na-distribute yung ating certificate. Pero ihahabol na lang po namin. So this election, dalawang certificate ang matatanggap ng mga volunteers. And sa ngayon po, wala pa yung ating mga materials from the national, pero inaayos na po. Siguro naman po sa tagal natin ng pagsisilbi sa PPCRB, alam niyo naman ang PPCRB palaging pag malapit na ang election, doon tayo talagang busy. Salamat din po last election sa tulong-tulong nating sama-sama nating gawain. Nairaos po natin yung ating eleksyon ng generally tahimik at orderly naman yung ating eleksyon. Merong mga issues na na-encounter, pero sana this time maiwasan yung mga yon. Every time naman po kayo na magbabato ng mga issues during election, inaano rin po namin yun sa COMELEC at sa mga or sa PNP kung saan yung concern na involved. So, para rin sa mga darating na eleksyon, maiwasan na. So, ngayon po dumating na yung ating sa COMELEC. So, siya po yung una natin speaker. Muli po
po, maraming salamat. Meron po tayong mga water stations na 4. So, meron din po tayong comfort room 2. Isa dito, isa dun sa kabila. Kung merong mga kailangan ng napkin, tissue, water, basic medicine, meron naman po tayo. Ano po? Mamaya po, pipili tayo ng yung mga mag-head sa ating Vilaria para po maayos natin mabuti yung ating ministry. Muli po, maraming salamat. Sabi ko sa asawa ko ay ang babait ng mga PPCRA participants. Sabi niya nakakatakot. Either inaantok na sila or gutom na sila. Sandali lang po, hintayin natin yung merienda. Hindi pa nati-deliver. Tinapay pa lang. Niluluto pa po. Pero aabot. Mga pinamasa pa. So habang hinihintay po natin ang ating first speaker at medyo humihingal pa po. So nakikita na ninyo to kung ano to. Para washing machine, ano? Yan ang ating machine. Siya po ang magbibigay ng talk o ang kanyang topic. Yung pong mga nasa likuran, kita po ninyo ang ating machine? Yan. Habang naghihintay tayo, gusto niyo kumanta kami. Hindi ako. Si Tita Linda, salamin. Baka mag-uwian sila ng maaga. Set up lang po para dire-diretso ang ating first speaker namin. So habang naghihintay tayo, baka kami makatulog, pwede po kayong tumayo. Tayo po tayo. Nasabihin niyo, ano ang magagawa? O, exercise tayo. Exercise. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Then, itaas natin ang ating kamay. Kaway. Mahal ko ang Pilipinas! Kasi naglalalit tayo. Ano? Then, padyak. Exercise. Yan. Para mag-isip tayo. Yung gustong sumayaw, pwede
hinihingin sa inyo. No? Una, makinig tayo mabuti. So, kung ano man yung mga naiwan nating mga alalahanin natin sa bahay, eh, talagang literally iwanan muna natin. Hindi naman siguro masusunod yung bahay natin habang nagiging natin. Pangalawa, kung meron tayong mga video or photographic functionality dito sa cellphone natin or sa camera natin, we can do that. Diba? Kung kinakailangan nyo lumapit doon sa makina, gawin natin. No? Tapos, mamaya, magtatanong si EO ng volunteers na at least 10, pero more than 10, okay lang. Bibigyan kayo ng mga assistants niya ng mga sample ballot. Hindi pa totoong kandidato, pero ito na yung totoong size ng ating balota. So, pwede tayong magsubo na isubo yung balota after natin makapag-shade, makapag-boto. Tapos, kung meron kayong mga gusto tanong, bilisan yung kapag yung pagtatanong kasi mahaba yung program natin kayo. So, immediately after the EO, kami na sasalita. So, kaya talagang active participation yung gusto namin. Then, dahil sabi ko, tatlo yun, di ba? Pag-normal siya sabi ko, pangatlo, lahat ng mga matututunan natin dito, malalaman natin dito, meron tayong responsibility to share, to bahagi. So, dahil limited representation kayo, bawat bayan, bawat vikaryato, dito sa lalawigan ng Laguna, eh, babahagi nyo yan. Meet nyo naman yung inyong mga, siguro, yung mga parish coordinators inyo and some other coordinators natin dito, na hindi nakadalo ngayon. So, doon ba sa tatlong nire-request ko, kaya ba? Gagawin ba? At talagang tutuparin, ha? Tutuparin? Doon. Sige nga, mas maganda nga yata yung sagot na, aba, syempre! Malakas, ha? 1, 2, 3! Aba, syempre! May action pa pala, mamaya gagamitin ka namin sa action. Ha? Sige. Thank you, Dom. Ano daw natatandaan nyo? Aba, syempre! Okay, so narito na ang ating pinakahihintay. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating election officer 4 from the Office of the Election Officers from Calamba City. Our first speaker, Attorney Mark Nicolay Delmo. Magandang umaga po. Thank you, ma'am. Magandang umaga po, Dr. Serrano. Sa lahat po ng kumakatawan sa BPCRB, magandang umaga po. In behalf po of our Provincial Election Supervisor, Attorney Patrick Minahe, nagpapasalamat po kami. Kami po sa buong Commission on Elections pag-invite po dito sa gathering ng BPCRB Laguna. For decades, naging mahalagang kapartner po ng komisyon ang PPCRB para po sa isang malinis na eleksyon. This morning po, I will be talking about voter education and ACM demonstration. So, dalawang part po ito. Una is a small discussion about what will happen on election day. And then after po, we will present to you the new machine that we will be using on election day. Saan po?
So yeah, this is our topics. First is some 2025 statistics, the positions to be voted for, important dates, who can vote, and the steps that will be undertaken in voting. During the ACM demonstration naman po, ipapakita po namin ang atin pong automated counting machine and its salient features, the major components and peripherals, yung atin pong balota, functions and operations, distribution of election returns, and yung isa po sa pinakamahalagang part na sabi po ni Dr. Serrano kanina is the voting experience. No? So later on, we will be distributing sample ballots that you can use para po bumoto ngayong araw na ito. So the national and local elections is set on May 12, 2025. Yun pong ating parliamentary elections. Napirmahan na po kahapon, is suspended to October 13. National statistics po natin, we have 68,697,596 registered voters all over the Philippines. Nahahati po ito sa 438,502 established precincts, 93,273 clustered precincts. Basically, ito po yung number of classrooms natin. And 37,525 voting centers. Or ito po yung ating mga eskwelahan. And this time, meron din po tayong tinatawag ng all voting. For the province of Laguna, ang all voting po natin, meron po tayo sa Santa Rosa. Isa po sa SM Santa Rosa at isa po sa Robinson Santa Rosa. Yes. So the positions to be voted for, meron po tayong 12 senador. Isa po para sa party list group. For local naman, isang miyembro ng House of Representatives, isang provincial governor, isang provincial vice governor. Sa bawat po distrito, meron po tayong 2 sangguniang panlalawigan member, isang mayor, isang vice mayor, at mga miyembro po ng sangguniang panlungsod o mga sangguniang bayan. Some important dates to remember. Election period po already started. Nagsimula po tayo noong January 12. Start na po ng election period. Start na rin po ng tinatawag natin na gun ban. Campaign period po natin for national. Ongoing na po ito. Nag-start po tayo ng February 11 hanggang May 10 po ito. So nangangampanya na po sila. Bawal pong mangampanya on April 17 and 18. This is Holy Week po ito. Ganon din po on the campaign period for local positions. Magsisimula naman po tayo on March 28. Ang pagboto po ng ating mga overseas voters ay magsisimula ng April 13 to May 12. And yun naman pong ating local absentee voting ay April 28 to 30. Final testing and sealing. Ito po, isa po sa mahalagang mapuntahan po natin, no, ng PPCRV. Ito po ay from May 2 to 7. Depende po yan sa dating ng ACM dun sa ating pong mga syudad o munisipyo. Kailangan lamang po tayong makipag-coordinate sa ating local election officer kung kailan po dadating. At iseset po yun. Sa final testing and sealing po, kailangan po kayo doon to witness it. Ang ginagawa po natin doon, tinetest natin yung machine kung tama ba. Bumoboto tayo doon, chine-check. Manual check doon sa balota natin at saka doon sa machine kung pareho ba. No? And then isi-seal po yan para magamit po on election day. So kailangan po namin kayo on the final testing and sealing from May 2 to May 7. Election day po natin is on May 12. And of course, last day to file the SOSE is on June 11.
7 a.m. to 7 p.m. And meron din po tayo for this election na tinatawag na early voting hours. No? This is from 5 a.m. to 7 a.m. No? Yung ating pong early voting hours is exclusively for persons with disabilities, pregnant women, and senior citizens. Yun pong mga mag-a-assist sa kanila kung doon din botante, kung saan sila boboto, maaari na rin pong bumoto from 5 a.m. to 7 a.m. 5 a.m. to 5 p.m. din po yung voting po natin sa priority polling place. And 7 a.m. to 3 p.m. naman po yung mga persons deprived of liberty natin makakaboto. Ang botohan po nila ay sa special polling place kung saan sila naka-pin. Who may vote, all registered voters na lalabas dun po sa ating EDCBL. As part of PPCRB, regularly po kayo ang nagko-constitute ng voters assistance desk. No? So, constant coordination lamang po with our election officer. They will give you yung ating pong list of voters, no? Para matulungan po natin sila sa paglocate kung saan sila classroom bumoto or saan yung kanilang presinto. Ito po yung ating mga hakbang sa pagboto. Number 1 is lumapit po sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, presinto, at sequence number. Ang gagawin po ng ating electoral board, kung ang iyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List or EDCBL, titingnan din ito kung may marka ng indelible, titingnan din po kung mayroong marka na ng indelible ink ang inyong mga daliri. Kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng EB ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin po ang botante sa EDCBL. Ipapakita po ng Electoral Board Chairperson na maayos at malinis ang inyong balota at ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder. Ibibigay sa inyo kasama ang marking pen. Note po na pag pinakita sa inyo yung ating pong balota, i-inspect din po natin kung meron ba itong marka, meron bang punit, meron bang dumi. Dahil po kung meron itong marka, punit, dumi, kailangan po itong papalitan kaagad. Dahil kung magkaroon po ito na punit, dumi, marka, pagkatapos ipakita sa inyo, maaari pong hindi po alam ng electoral board kung ang gumawa ba nun ay yung botante or hindi. Kasi po kung yung dumi, marka, punit ay kagagawa ng botante, hindi po papalitan yung inyong balota. Mapalitan lamang siya kung hindi ito kasalanan ng mismong botante. Number 5 po, pumunta sa voting area, bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng bilog at ang pangalan ng kandidato na inyong gusto. Note lamang po na for this election, binabaan po natin yung tinatawag na threshold sa pag-shade ng bilog. So kung dati po ay 50% ay mabibilang na yung boto ninyo, no? Kalahati pa lamang bilang na. Ngayon po, binabaan pa po natin. No? Kahit 15%, 15% lamang ang mabilugan or ma-shade po natin dun sa bilog, mababasa na po siya. So mas madali na po siyang mabasa. Pero for purposes of education, bilugan po natin ng buo yung atin po mga bilog sa balota. Matapos mag-shade, ay ipasok ang inyong balota sa automated counting machine, ACM. Hintayin na lumabas ang resibo. Tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. So, isa po doon sa ating features ng ACM ay yung ating pong screen. No? Kung dati po maliit, ito po parang tablet. 14 inches yung screen po natin. Touch screen po ito. And once pinasok po natin yung ating balota, yung scanned copy ng balota natin, makikita po ninyo sa screen.
At pwede nyo po siyang scroll para malaman, makita na yun nga yung balota na ipinasok ninyo. Medyo bilisan lamang po natin dahil we only have 15 seconds para sa harap na page and 5 seconds para sa likod na page. Yung likod na page naman po ay party list. Suriin ang inyong resibo at ihulog ito sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen sa electoral board. So aside from the screen na makikita natin kung sino yung ibinoto natin, meron pa rin po tayong resibo yung na tinatawag. So pwede rin po natin i-check doon na yun pong ating binoto, siya nga yung binilang ng ating machine. Take note din po, bawal iuwi or maski picturean yung ating resibo. Kailangan po ito ilagay doon sa ating receptacle. Ihuhulog po natin yan. Bakit po? Dahil po maaaring magamit ito sa vote buying. So, bawal yung picturean, bawal iuwi. At huli po, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo at lumabas sa polling place pagkatapos ng vote. Mahalagang paalala po, huwag mag-overvote. Huwag mag-overvote. Kapag po tayo may nakasulat po dun sa ating mga balota kung ilan lamang ang kailangan iboto sa partikular na posisyon. So halimbawa po natin sa mayor, may nakasulat po dyan, vote for one, bumoto lamang ng isa. So isa lamang po. Kapag po dalawa ang ating nasyadan, hindi po bibilangin. Ibig sabihin, lalabas sa inyong resibo, overvote. Tapos, basically, wala kayong naiboto for that particular position. Ngayon, kung may overvote po kayo for that particular position, hindi naman po maapektuhan yung ibang position. Ilan pang paalala sa ating mga botante, ingatan ng balota, gumamit ng secrecy folder. Huwag kunan ng litrato ang balota, voter's receipt or ACM screen. Huwag maglagay ng anumang marka sa balota, liban lamang sa pag-shade sa bilog. Huwag ilabas ang balota, voter's receipt, marking pen, ballot secrecy folder sa polling place, liban na lamang sa mga boboto sa ating priority polling place at higit sa lahat, huwag ipagbili ang ating boto. Some features po ng ating ACM. So some features po ng ating ACM. So meron po tayong tinatawag na 14-inch adjustable touchscreen and privacy screen. So itong tinanggal ko po kanina, ito yung tinatawag na privacy screen. So naibalik siya, nailalagay lang po siya dito, no? Para po hindi makita ng mga nasa tabi. Ito naman po yung ating adjustable touchscreen. So later on, subukan po namin na i-feed yung nakikita dito papunta sa ating LED screen para makita po ng lahat. Adjustable po ito, pwede pababa, pwede pataas. Pwede siyang ibaba, pwede siyang itaas. Ang ating pong battery life, meron po tayong battery. Lithium battery po ito. Tumatagal po ito ng more than 14 hours battery life. Actually po, dun sa huling, sa actual test po natin dito, 18 hours. So kahit buong election day, walang kuryente, meron po tayong battery. And also, ang standard procedure naman po is from the outlet, saksak po sa battery, then from the battery, diretso sa ACM. So, kung biglang magkaroon ng brownout, hindi po maapektuhan yung ating machine.
Auto-align feature. So, meron pong auto-align feature para po mas madali at mas mabilis yung pagbasa sa ating balota. And ang tumutulong po doon, yung nakikita po natin na kulay itim sa gilid at sa taas ng ating balota. Dahil po dito sa feature na to, mas mabilis basahin, mas hindi nagja-jam yung ating ACM. Faster scanning speed. Mamaya po, na-experience natin kung gaano ba ito kabilis. Automatic receipt cutting. Dati po, yung ating mga machine, kailangan natin ng gunting para gupitin yung ating pong mga resibo. Ngayon po, hindi na. So, automatic na siya. Pag lumabas yung resibo, kinakat na po siya. Pag lumabas yung election returns, kinakat na rin po siya. Built-in compartment. So, ito po ang ating battery, may compartment po siya sa baba. Medyo funny story po kung bakit siya nagkaroon ng compartment. Nung binisita po ng ating commissioners sa Korea habang ginagawa ito, isa po sa ating mga commissioner ay natisod doon sa ating pong battery. So right there and then, nag-offer po yung Miro na isa sa mga pagbabago ay medyo ipapasok o magkaroon ng compartment sa baba. Meron din po tayong accessibility features. So later, papakita po natin yung accessibility para sa ating persons with disability. Meron po tayong headphones para po sa mga bulag natin ng mga kababayan. Also, mapapansin po natin, mas mababa ng konti itong ating mismong ballot box. This is to accommodate our wheelchair users, no? Para hindi sila mismo kaya nilang magpasok ng kanilang mga balon. Some components po, naka-smart card na po ang gagamitin ng ating mga electoral board. Meron din po tayong USB main and USB backup. Dito po ini-store yung ating resulta ng balota. Thermal paper, ACM power adapter. Some of the peripherals, meron po tayong headset, battery, transmission device, no? Lalo na po gagamitin ito sa mga lugar kung saan mahina ang signal. Ang gamit po natin, kapartner po natin dito, yung tinatawag natin na Starlink. No? Para po ito sa mga lugar na malayo sa kabiasnan. Wala pong infrastructure for telecommunications. We have the marking pens, the ballot box, and the ACM hard case. Yung ACM hard case po natin, ito po yung ating ACM hard case. Ito po ay, so pwede po siyang dalhin ng ganito, no? At pwede rin po na para siyang trolley. Para po ito sa convenience ng ating mga guro. No? Meron din po siyang gulong para mas madaling dalhin. Also, ito pong hard case po natin ay shockproof, waterproof, and pressurized. Para rin po maprotektahan yung ating machine. Some features of the ballot, syempre po meron tayong yung nabanggit na natin kanina. Timing marks, QR code, security marks. No? So, maraming security marks. Siyempre, hindi natin ito i-discuss. Okay. Seal ng National Printing Office. Another QR code. So, may two modes of voting po tayo. Actually, yung two modes of voting, pwede po sa ACM. Yung nakikita nyo po sa Amerika na pinipindot na lang kung sino yung iboboto, capable po siya for that. Pero for the purpose of this election, dito sa Pilipinas, hindi pa po natin siya gagamitin. Pero mayroon pong ilang mga bansa kung saan konti lamang yung botante natin, overseas voters natin, yun yung gagamitin nila. Vote review, yung tinatawag po natin na resibo.
no? So yun, ang official term po niya is Voter Verifiable Paper Audit Trail. In short, yung resibo. So doon po natin makikita yung ating binoto, kung tama ba ang pagkakabasa ng machine. Meron din tayong on-screen ballot image review. Sinabi natin kanina, pagkapasok ninyo ng balota, makikita nyo sa screen kung sino yung balota na nascan ng machine. Again, 15 seconds sa front, 5 seconds sa back. So, voters receipt printing, results generation and digital signing. So, yung results generation po natin, no? Yung election returns, pagtapos na po ang botohan, 7 o'clock. Siyempre, 7 o'clock cut-off, 30 meters, kung may nakabila pa, mabubutohin. Pagtapos na po pumoto lahat, pag nag-close voting na, ang una pong gagawin ay hindi ang pag-transmit. Ang unang gagawin is to print the election returns. So, ang unang makakaalam kung sino ang nanalo dun sa presinto na yun ay kayo or yung mga watchers, PPCRB, NAMFREL. No? So magpiprint po ng siyam na election returns. At yung siyam na election returns na po yun, dalawa doon, isa doon para sa PPCRB, isa doon para sa NAMFREL. Kung dati po, isa lamang ang ini-issue tapos nag-aagawan ng PPCRB at NAMFREL, this election po hindi na. May sarili na po sila. At ang maganda po dito, pag print yung election return, may pangalan na doon, copy for PPCRB. So hindi po mawawalan ng kopya yung PPCRB. After po natin mag-print ng siyam na election return, saka pa lamang po tayo magtra-transmit. Ang pagtra-transmitan din po natin, 7 na server. Unlike dati, isang server lang na meron. Ngayon po, pagtra-transmitan po natin 7 server. May sariling server din po ang PPCRB. May sariling server ang NAMFREL. May sariling server ang media. May sariling server din po ang major party, minor party. So 7 po yan. Isa pa pong mahalagang feature na mangyayari first time this 2025 election, yung tinatawag po natin ang ballot review after closing. No? Yung ballot review after closing, no? At the end, bago mag-final backup, ipapakita po yung screen. Tatawagin po kayo yung mga watchers ng politiko at pwede ninyong i-video or picturean yung mismong screen. Ipapakita dyan lahat ng balota na ipinasok or na ikinast buong araw. So kung yan ay 500 na bumoto, 700 na bumoto nung araw na yun, 700 na balota ang ipapakita sa screen. At pwede ninyong videohan or picturean. Ganyan po ka-transparent yung screen natin. Ano ang repercussion ito? Ibig sabihin, kayo mismo pwede pong mag-manual count kung ilan nga ba yung boto nung araw na yun. Next. So ito po ang sample, yung nasa blue, ito po yung voter's receipt natin. Yan po ang itsura niya. And doon naman sa baba, yung sinasabi natin na on-screen ballot image. Ito yung lalabas sa dulo. Hindi na po siya buong balota, no? Pero kung sino na lamang yung mga may shade. Yan. So ito po yung sinasabi natin kanina. 7 ang ating servers. Isa para sa canvassing, isa sa central server. Citizens Arm 1 and 2, yan na po kayo. PCRB yung isa, NAMFREL yung isa. Dominant Majority Party, Dominant Minority Party, at yung media server. Yeah. So, some of the operations na pwedeng gawin doon sa machine, Electoral Board
names assignment. So ito po ginagawa bago magsimula yung botohan ng ating electoral board. Pag-change ng name ng date or pag-check ng date. Diagnostics, no? So meron din tayong tinatawag na diagnostics. I-check yung kung tama, kung okay ba yung machine. Nagre-respond ba yung touchscreen? Nagpiprint ba ng maayos? Meron bang sound sa speaker? So lahat po yan gagawin on final testing and sealing. Remember, kailangan po namin kayo on the final testing and sealing. Open voting, the voting process, and closed voting. So sabi natin kanina, merong siyam. So andyan po yung first 9 na piprint natin. Tapos magtra-transmit tayo. After transmission, meron pa pong 21. No? 21 na election return na ipiprint pa po natin. No? And ito po yung distribution po natin. And with this, we turn to voting experience. No? Yung mga kasamahan ko po would stand here in front. Lahat po nung gustong bumoto, tumaas lamang po ng kamay. No? Medyo limited lamang po yung aming marking pen. Ilan? 5 na lang po yung marking pen. So, nung nagsimula po kami, marami po yan. So, meron mga nag-uwi. So, pakiusap ko po sa inyo, huwag po natin uwi yung marking pens natin. So, 5 lamang po yung marking pens. Pero, kahit anong ballpen po pwede. Tinatanggap naman po. Huwag lamang po kulay pula. Or any shade of red. Huwag lamang po. So, pwedeng black, blue ballpen. Kahit nga po highlighter na green, pwede. Huwag lamang pula. So, ito na lang po. Sige po. Or lapit na lamang po. Kung ilan. Sige po. Kuha lamang po. Habang bumoboto po, pwede na rin po akong tumanggap ng mga katanungan, no? Habang may mga bumoboto. Yes. Siguro yung bawat delegate ay merong isang representative para meron makakaranas sa inyo kung ano yung nangyayari ngayon. Bawat delegate po. Sige po. So yung bawat delegate, pumunta po yung representative. Okay? So lahat pa ng gustong bumoto. Yes, no problem po. Video po natin. Actually, ilalabas po natin. No? So, for the sake of this demonstration po, hindi na po muna natin ilalagay yung privacy screen. No? And also, kinonect na po namin dun sa screen. So, nakikita po ng lahat kung ano yung nangyayari dito sa machine. Ano? So, ito po ang makikita ninyo dun sa atin pong screen. Sa taas po, makikita ninyo Republic of the Philippines Commission on Elections and yung date po. So, mali yung date natin dito, no? No, tama pala yung date na nasa baba. So, ito po kasi is for training purposes. Also, makikita po din ninyo sa upper right yung city, municipality, province. So, in this case, ang nakalagay po dito is Alcantara, Cebu. Barangay Voting Center, so poblasyon, tsaka yung Alcantara Central School. Makikita rin po yung clustered precinct na nakakasakop.
So, sa isang clustered precinct, sa isang classroom, may maximum po tayo na 5 precinct. And take note din po na yung ating po ACM at yung ating mga balota ay precinct specific. Ibig sabihin, yung machine para sa ganitong classroom, hindi pwedeng gamitin sa ibang classroom. At ganoon din po yung ating po mga balota. Sa lower left naman po, makikita natin yung date tsaka yung time. And sa lower right po, may makikita po tayo na yung 1,000. So that is the number of registered voters for that particular clustered precinct. At yung 0, yan po yung number na mga bumoto na yun. So on election day, kung kayo yung unang-unang bumoto, dapat 0 yan. Kung meron na pong tapos bumoto, maaari po tayong pumila dito. And at the same time, kung meron po kayong katanungan, tumatanggap na po kami na katanungan para masagot po natin. Habang bumuboto, yes ma'am. Yes ma'am. So, mag-iwan po kami ng kopya ng presentation po para makikita. Iwan na lang po natin. Attorney, may nagpapadala ako. Yung aming post checking ng mga balota, gano'ng kabilis yun? Kasi i-record mo siya, bibigyo mo siya. Gano'ng katagal siya? Sabi mo kasi kanina parang 15 seconds per ballot. Or dun sa checking po, may control po tayo dyan, may arrow left. So, pwedeng pindutin lang yun. Pagka labas, pindot, labas, pindot. Don't worry, pakita na rin natin mamaya. Sige po, gano'n siya. Yes, ma'am. Good morning po. Sabi niyo po kanina, 5 to 7 p.m. po para sa priority date. Tama po ba, Senior? Yes. And then pregnant women and the PWD. Ngayon po, from 5 a.m. to 7 a.m. allowed po lahat yun. What if po tapos na yung 7 a.m. meron pa rin po ba na priority lane the whole day para sa mga ito? Correct po. So, yun po ang ating 5 to 7, exclusively, ang tatanggapin lang na boboto, yung mga priority. From 7 a.m. to 7 p.m., may sarili pa rin silang lane. So, huwag po tayong mag-alala po. So, again, 5 a.m. to 7 a.m., walang ibang tatanggapin kundi priority. Pero kung 7 a.m. na, basically, magpapapasok na ng regular. Salamat po. Pero may sarili pa rin priority lane ang mga priority lane. Isa pang tanong, in case po sabi nyo nga, ang balota bawal ilabas. So, alam na naman natin yun. What if po accidentally, mayroong lumabas na bitbit at kunwari, tatawagin ko lang po si ganito, may instances po gano'n, hinuhold po yan ng mga chairman. Ay, bawal po tumayo, bawal po ilabas. Di ba nyo po ganyan? What if lang po na nangyari, at hindi napansin ng chairman of the board na may lumabas sa pinto, authorized po ba kami na sabihang bawal po? Okay lang po ba yun? Ang procedure po is for you to notify the electoral board at si electoral board po ang so, huwag po tayong magdirekta. So, yun po yun. Para po maiwasan po natin din ang kaguluhan. So, direct po natin lahat sa electoral board. Yes, ma'am. Yung kanina po, di ba, sabi niyo po yung sa overvoting. Once na po tayo, di ba, na mag-mark. What if po na, halimbawa, minsan, di ba, nagkakataon na nagkamali, na minsan napagay yung ating pag-mark, hindi naman yung ipoboto natin. How are we going to correct po yung
procedure po natin dyan, sa totoo lang, kung ang botante ang nagkamali, hindi po natin yan papalitan. Hindi po natin yan papalitan. Bakit po? Para may maaari po kasi itong maabuso, no? Na magkamali, ilang balota yung gagamitin, mauubusan ng balota yung iba. So, ang procedure po talaga, kapag ibinigay ng Electoral Board ang balota, i-check po natin kung may mali. Kapag may mali, papalitan natin. Pero kung ang magkakamali or magkakaroon ng punit, magkakaroon ng marking, may kasalanan ng botante, hindi na po natin ito papalitan. Take note po, eksakto lamang yung balota para sa kung ilan yung registered voter doon sa precinct. Yes sir, next po kayo. Mag-entertain